Ito ang tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC dito sa Maynila kung saan ang gagaling ang sentro ng mga pagpaplano para sa pagdaraos ng mga halalan sa bansa. Naging hands-on si Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa nakaraang October 30, 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. May mga bagong proseso ang sinubukan ng COMELEC alinsunod sa kung ano ang mas maalwan o magaan para sa ating mga kababayan para sa kanilang karapatan na makaboto. Dapat kasi ang COMELEC ay responsive din doon sa mga panawagan na i-improve natin ang ating electoral process. Of course, without setting aside yung issue ng transparency, inclusiveness, at saka yung accountability. 3 beses na naipagpaliban ang BSKE mula pa noong 2018. Pero nitong October 30 ngayong taon ay natuloy na ang makasaysayang halalan. Sa 2023 BSKE, 3 landmark electoral processes din ang sinubukan ng COMELEC. Kabilang sa mga unang beses na isinagawa sa nakaraang BSKE ang early voting hour mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga para sa mga kababayan nating matatanda, persons with disability o PWD at mga buntis para hindi na sila makipagsiksikan sa maraming tao. 14 na malls din ang ginamit ng COMELEC sa Metro Manila, Luzon at Visayas para sa pilot run ng mall voting sa layong maging maalwan o maginhawa ang pagboto ng ating mga kababayan. Isang word lang, we transformed the electoral process. Ano ibig sabihin ng transform? Madaming mga pagbabago, madami kami mga ginawa dito, lalong-lalo na sa vulnerable sectors natin. Makasaysayan din ang pilot automated BSKE sa 3 barangay ng Paliparan 3, Zone 2 sa Dasmariñas City, Cavite at Barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Gumamit ng vote counting machine sa halip na mano-mano ang botohan. At naisabay din dito ang plebisito sa Bulacan na plano sanang gawing highly urbanized city ang San Jose City del Monte, Bulacan. Batay sa desisyon ng Korte Suprema, ang mga nahalal sa barangay at SK elections noong nakaraang October 2023 ay lumalabas na nakaupo na sa pwesto noon pang December 2022 kung saan noon pa dapat na isagawa ang halalan. Kaya naman mahigit 2 taon na lang silang uupo sa pwesto dahil muli na namang magdaraos ng halalan sa 2025. Idineklara ng SC na unconstitutional o hindi naaayon sa saligang batas ang pagpapaliban ng BSKE mula December 2022 sa 2023. Ayon sa COMELEC, 73% ang naging voter turnout nitong nakaraang halalan na mataas kaysa mga nagdaang BSKE mula 2002. Naniniwala ang COMELEC na marami pa silang dapat baguhin at pag-ibayuhin sa sistema ng botohan na nakaagapay sa mga makabagong teknolohiya upang mas mapaganda pa ang electoral process sa Pilipinas. Itong mga ganitong klaseng mga reforms, mga pagbabago, nakapag-transform ito not only the process but likewise within the entire institution. Bago pa man sumapit ang taong 2025, ngayon pa lamang ay marami ng mga paghahandang ginagawa ang COMELEC upang tiyaking preparado sa 2 malalaking halalan, kabilang na ang 2025 midterm elections at barangay at SK elections. Ako si Dante Amento para sa Ripaso 2023.